Hi mga kabutingting, good morning, good morning. Ngayon, may bubuting-tingin naman tayo sa motorcycle battery charger. Full demo tayo, gawin natin para makita nyo paano gawin sa simpleng paraan para malaman nyo rin. Okay, simulan na natin. Yan, meron tayong transformer. Yan o, 12 volts 12 volts transformer to 20 in to ang ulan ng umaga. Yan, kailangan lang natin sa paggawa ng isang battery charger ng motor, kailangan natin ng isang transformer, itong diode, ito diode to. Yan, gagawa tayo ng full bridge rectifier. Ang nagagawa kasi nito ang AC, alternating current gawing DC, direct current yung sa baterya. Kasi itong transformer natin, yan, pag sinaksak natin to sa 220 volts, ang mangyayari, ang current na lalabas dito ay AC, 12 volts AC. Hindi pwede sa mga natin battery kasi AC pa siya. Gawin ang mangyari, ito ang gagamitin natin para itong out na to magiging DC. Okay, so ito 12 volts 12 volts to. Ito dito sa transformer, makita natin pag nasa baba sa likuran, ito yung 220, kadalasan 220 siya. Ang ganitong transformer 12 volts, sakto lang pag motor, pwede na to mga 1 or 2 amperes. Yan, pwede yan siya. Nilagyan ko na rin ng fuse para safe. Yan, ang fuse nya. Yan, unang gawin natin ito, alam na natin ang 12 volts AC siya, kasi meron dito 11 volts lang to, may nakalagay na sa diagram ng transformer. May ibang transformer na walang diagram, itong ginamit namin merong 11 volts, 12 volts at 13 volts. So ayoko itong 13 volts, masyadong pang mataas, hindi safe ang battery natin dito kung charge. Dito tayo sa 12 volts kasi 12 volts yung gagamitin natin, output nya. So itong gagamitin natin 12 volts. Yan, okay. Yan, unang gawin natin, gagawa tayo ng bridge rectifier. I-rectify natin yung AC, gawin natin DC. Sana ba yung pang solda ko? To make short, itong rectifier natin, para hindi tayo matagalan, may ginawa na ako para diode. Ito ang mangyayari ngayon. Ito siya. So ginawa natin siyang rectifier. Yun, makita nyo sa sa dulo ng diode may puti. Yan, yan ang matawag na anode sa cathode, pero
para hindi kayo mahirapan yung ano yung mga anod katod. Diretso na tayo dito. Bali itong puti, yan, magkasunod ng puti, pinikta ko sa dito. So ang dulo nito dito positive ng DC, at ang puwet naman dito ang negative ng DC. So itong sa gilid na to, yung dalawa nito, ito saka ito yung galing sa transformer, dito na din i-connect yung AC na 12 volts negative. Sa kahit magkabaliktad okay lang, kasi wala namang polarity yung ano AC na current, kuryente. Ang mahalaga lang yung DC, kailan may polarity sa positive sa negative itong puwet to. So yung may puti, kita natin sa ano natin diode, yan ang positive, yan natin i-connect yung positive. Yung walang puti sa puwet, itong negative. Saka dito yung AC natin na galing sa transformer, connect natin. Yan. Yan. Ito yung rectifier natin. Kasi may rectifier naman na mabibili, yung may 35 volts. Ano. Ito, mag-demo tayo kung wala kayo nun, wala tayo nun, itong gawin natin. Yung diode. Lalaki. So, i-connect na natin. Kabuting-ting. Tingtingin na natin to para makita nyo. Tabi ko muna to kasi may nagawa na ako. Mabilis tayo. So, ngayon, magsulda tayo, mag-inang tayo. Yan, itong gagamitin natin, tabi natin to, huwag natin itong gamitin. Kasi itong 12 volts ang gamitin natin, 11 volts yan. Ito 12 volts, 13. Itong 12, sakto lang to. Kalabasan ito mga 14 volts DC or 14.7. Kasi pag nilagay natin sa rectifier, medyo bababa yung voltahe. So paglagay natin ng kapasitor, so tataasin siya. Kasi itong kapasitor, kakatulong din to, imbak ng kuryente para yung flow ng kuryente sakto lang, hindi man so short lado. Hangin natin. So ito yung AC. So dito natin i-connect yung AC. Yan ang AC. Gamitan natin yung para hindi tayo mahirapan sa pag ano. Mapit ka. Siguraduhin natin mga kabuting-ting na kapit talaga para hindi makabitaw. Para yung mga shoota nyo, hawakan yung mabuti para hindi mabitawan. Yan. Gusto isa. Kunik natin yung isa. Hinangin na natin. Huwag nyo sisinghutin yung ano ha, usok. Sira yan, lead yan. Yan, nakunik na mga kabuting-ting. Yun oh. Yan. So, nakunik na natin yung AC. So, yung DC naman. Yung output ng DC. Ito yung positive. Ito, yan. Positive yan. Ito yung negative. Kuha tayo ng wire. Saan ba yung wire ko? Nakuha siya ata. Ito. So, lagyan muna natin ng kapasitor. Yung itong pula, yung positive. Ang kapasitor yan. Ang negative yung may sign. So, itong positive, lagay natin dito sa positive ng bridge diode natin para maging DC na siya. Okay, yan lang. Ano yan kasimple mga kabuting-ting.
ka lang bibitaw. Yan. So, yan natin ng wax para yung paste para kakapit. So, itong negative ng kapasitor, lagay natin dito sa negative ng rectifier natin. Yan. Yan. Hinangin natin. Huwag niyo hawakan yung yung diode, mainit yan. Yun. Marpit na rin. Yan na oh. Yun na oh. Ito oh. Yan. Kita nyo. Oh. Yan. Kunik nyo yung kapasitor natin. Itong kapasitor natin na 25 volts. Huwag kayong gagamit ng mga 16 volt pababa kasi puputok yung kapasitor nyo. Dapat 25 volts pataas para safe yung kapasitor natin. Kasi pag yung nilagay natin kunwari 16 tapos may nagawa tayong charger na mataas yung voltahe ng transformer, lalagpas ng 16, puputok yung kapasitor natin. So mas safe yung 25 volts pataas. Wala namang problema kung mataas yung voltahe ng kapasitor natin. Mag-i-imbak na yan siya ng kuryente para smooth yung flow ng charger natin, yung gamit niya. Yun. Ay muna natin dito. So connect natin yung wire papuntang battery. Charge natin. Ito. Pataning positive. Para hindi kayo malito, dapat kung bumili kayo ng mga wire, yung may red sa black, para alam nyo saan yung positive, hindi kayo malito mawala. Kasong ano, charge kayo or yun, hinangin natin. Lagyan muna natin yung paste para kakapit. Yan lang naman. Yun. Kumapit rin. Kumapit na. Positive na. Lagay na natin. Next, yung negative wire. Itong black. Dito sa kabila. Ito. Ito yung negative ng rectifier. DC. DC na ito. Output. Yun. Yan. Meron na tayong battery charger. Yan. Meron na. May battery charger na tayo. Yun. Capacitor, rectifier, transformer. Yan na. Negative, positive. Connect natin sa baterya. So, mas maganda, lagyan natin ng voltmeter para makita natin yung voltahe. Ito. Yung voltmeter. Ano yung proseso? Negative sa positive. So, dito natin ilagay sa kahit saan, sa capacitor ba o dito na sa rectifier na DC. Press lang naman yan. Connect dun. So, mas maganda ilagay natin sa capacitor na lang baga matanggal nito. Punong-puno na yung rectifier natin. Walang problema yan. Yan. Okay. Saan ba yung capacitor ko? Dito sa positive ng capacitor. Lagay muna natin yan. Pasok kita dyan para patong. Hinangin ang lagay natin sa positive. Capacitor. Kahinangin natin. Yun, nakakapit na. Mas maganda talaga may wax. Madali lang kumapit. Itong black ng voltmeter, lagay natin sa negative ng capacitor. No, hinangin natin.
Yun. Ang bilis. Yun. Konektado na. So, ilagay natin muna itong voltmeter dito para makita. Ang volts ng ano. Ano muna natin. Lagyan natin ng pampakapit. Okay. Kunti lang. Dito sa yan, transformer natin. Lagay. Makita nyo. Saka itong capacitor dito lang yan. Yan natin ng konti. Para hindi tumalaw. Yun o. Yun, hindi kasali ito. Tabi natin. So ito na mga kabuting-ting. Meron na tayo. Saksak natin. Makita natin kung ilan ang voltahe na DC na lalabas. Yan. Yun. Yun. Naging 51.1. 15.1. Okay, bababa pa yan. Tingnan nyo kabuting-ting oh. Ito, spark natin. May kuryente talaga. Yan oh. Lakas. Lakas. Lakas oh. Ayan. Mayroon ng kuryente. Ito, may battery tayo dito. Ito. 12 volts battery charger. Battery. Battery charger. Ano naman? Ano ito? 12 volts by 6.5 Ah. Yan o. Yan. Try natin i-charge. Makikita nyo. Okay lang 15 volts. Okay lang yan. Bababa mo naman yun pag ano. So tingnan natin yung voltmeter paglagay natin ng charger. Ito. Taas natin konti yung ano natin para makita nyo. Yun. Okay. Charge natin. Connect natin. Tingnan nyo yung voltmeter. Yan, naging 13.6, 13.7, 13.8. Okay, 14. Full charge kasi ito yung battery natin. No? So mga 14.7 or volts o 14.6 pwede natin tanggalin yung pag-charge natin. Yan ang maximum na safe, 14.7 or 13.8, 14.4 napit ito mag-charge. Okay, sa susunod na video natin gagawa tayo ng ano, yung safety circuit, yung reverse polarity. Makamali ng pag-charge, yung kumalagay yun sa negative ang positive at saka positive mo tayo sa negative, sira talaga yung ano, circuits niya. Yan, 14.6 pwede yan, tanggalin na natin. Okay, babalik siya sa 15.1 kasi hindi kailangan na 12 volts. 12 volts yung power ng charger natin, hindi yan nakaka-charge ng battery. Dapat 12 volts battery, meron tayong charger na 14 or 15, maximum yan 15 volts para maka-charge. Kasi pag charge natin yung 15, bababa yan siya kasi may charging yan, gagamitin ng baterya. Yan. So yan muna mga kabuting-ting.
Sa ngayon, follow lang kayo. At saka sa YouTube natin, mag-subscribe kayo doon. May mga full demo tayo. Need natin ng support kasi baguhan pa tayo sa YouTube. Need ng support niyo. Ang salamat, yun lang muna. Okay, bye-bye. Thank you, salamat.